Hello guys, eto na nga po yung aking sinasabi sa content ko na isa sa mga bagong narratives ng mga didilis, no? Ang pananakot na ginagamit ang iglesia ni Kristo. Okay pananakot sa mga boboto daw sa impeachment. Okay, at eto, si Cathy Buni ay umepal na naman at I think siya ang una kong nakita na gumamit ng narratives na ito. Katulad doon sinabi ko sa nauna kong content nagbaba ng kautusan. Ang kataas-taasan, no? Kataas-taasang may sayad sa kabura hanggang sa mga vloggers ito hanggang sa kabura at baro utang didilis, no? At ito ay isa sa mga kanilang ibinabang utos, ang pagpapakalat ng naratibong ito. Ito, pakinggan natin kay Cathy Buni. Ang balita ko, diyaan sa HOR at sa Senate, kung sino man ang bobotong yes for impeachment ay magiging blacklisted na sa INC. O yan di ba? Narinig din nyo. So ngayon, hindi ko alam kung ito ba ay gawa-gawa lang ng may sayad siblings, ng may sayad black, o talagang totoo na nanggaling sa pamunuan ng INC ng iglesia. Subalit sa aking pagtatanong sa mga kaibigan nating iglesia, wala daw naman silang nalalaman na ganyang kautusan o ganyang mga direktiba galing sa pamunuan ng INC. Kung ito ay hindi nanggaling sa INC, maliwanag na kayo ay INC, Iglesia ni Cristo, kayo ay ginagamit na naman ng mga may sayad. Siyempre, ang tanong, kaya nyo ba itong kondenahin? Malamang-lamang sa hindi, at ako'y naniniwala, hindi rin ito kukondenahin nila Marco Tae. Subalit maliwanag dito na kayo ay ginagamit, na panakot. Teka lang laos na yung mga ganyan. Hindi nyo na madadala sa takot ang ating mga politiko. Dahil unang-una, sa Kongreso, alam nyo kung bakit nila inilabas ito? Para sa ganun meron pa silang araw, para ipakalat ito at iparamdam sa mga nasa Kongreso na wag bumoto para sa impeachment ni Sayad, para sa articles of impeachment. Cathy Buni, wag kayong tanga, unang-una, pag sa Kongreso, hindi nyo kaya yan kasi ang Kongreso, ang kinakandidatuhan yan ay per distrito. At sa bawat distrito, hindi naman ganun karamihan ng inyong miyembro. So, walang weight. Hindi makakadala, At the same time, mas iboboto sila ng mga maraming tao. Alalahanin ninyo, mas marami ang Katoliko at iba pang mga relihiyon. Okay? Yan ay pag-uusapan natin. Sapagkat itong mga pananakot ng ganito, sa totoo lang, kung mayroon mang itong maging epekto, ay sa mga sa mga senador lang. Dahil sila ay nasyonal, So, doon lang yan umeepekto. Pero, sa sitwasyon ngayon, ay Diyos ko po, Rudy. Kahit anong pananakot, kung ito ay totoo, na galing sa INC, kahit anong pananakot, hindi na yan tatalab. At kung hindi naman ito galing sa INC, INC, ginagamit kayo. Ginagamit kayo ng mga tae black o mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ayan, maliwanag. Ginagamit kayo ng mga didilis. At doon sa mga didilis na INC member, syempre tuwan-tuwa yan. At doon sa mga hindi naman, dahil marami rin ako kakilala na hindi naman mga didilis, ayan tingnan ninyo guys, ginagamit kayo. Pero okay, balik tayo sa usapan sa Senado. Kung sakali, ito, sa totoo lang, ako'y naniniwala na hindi na rin ito makakaapekto masyado. Bakit? Dahil mas makakaapekto sa kanila itong pagbabantay ng sambayanan sa magyayaring hearing sa Senado. Alalahanin natin tulad nung sinabi ko nung nakaraan na merong isang grupo, non-government organizations na bagong tayo na ito ay magbabantay, ang grupong ito ay magbabantay para sa mangyayaring impeachment trial ni Inday Sayad sa Senado. Magbabantay patungkol sa mga
ebidensya na ilalatag ng prosecution. At the same time, habang dinaraos ang trial, sila rin naman ay nagkakaroon ng sariling analysis. Ito ay live. Ang grupong ito ay binubuo ng mga akadim, binubuo ng mga retired justices, binubuo ng iba't ibang organisasyon ng mga kabataan, at binubuo ng iba't ibang organisasyon at relihiyon, ha. Kasama rito ang ilang mga Katoliko, kaya may mga bishops din dito, at meron din galing sa mga protestante at mga evangelical churches, no? Kung pagsasamahin mo yan, sa totoo lang, kulangot lang ang grupo ng iglesia pagdating sa bilang. Sa Katoliko na lang ilang porsyento bang INC sa hindi naman INC ang pinakamalaking reliyon sa Pilipinas, dahil ang ikalawang pinakamalaki ay ang Muslim. Nangunguna ang Katoliko. So, ito ay wala. Naku po, yung mga protestante pa, pag pinagsama-sama mo yan, so ito ay hindi makakaapekto. Mas matatakot ang mga senador dito sa grupong ito na magbabantay. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Na-discuss ko na ito before sa lahat ng mga nakafollow sa akin. Na-discuss ko na ito sa inyo, no? So, ito ang mas katatakutan ng mga senador, at kaya nga may mga babaliktad na dahil hindi nila kakayanin ang public pressure. Alalahanin nyo, ha, tandaan ninyo itong sinabi ko sa inyo, ha, magla-live ang grupong ito habang naka-live ang Congress, ilalive rin nila ang kanilang mga analysis. Tulad ng sinabi ko, retired justices, kasama rito yung grupo nila Antonio Carpio, itong Sambayan, kasama yan. Tapos may mga iba't iba pang mga non-government at mga civic organizations, no, nakasali rito. Pero ang mabigat rito iba't ibang relihiyon na rin ang sumali except sa INC, syempre. Okay? So tulad ng sinabi ko, kung ito ay walang kinalaman ang pamunuan ng INC rito, maliwanag, ginagamit kayo, no? At gamit na gamit kayo. Okay? Para manakot at magsabi na, teka, ang INC solid Sara. Solid Inday Sayad. Bagamat sinasabi nila hindi, equal lang kayo, patas kayo, lumalabas rito sa ganitong naratibo, hindi patas ang INC at ayaw ng INC ng accountability. Lumalabas na ang INC rito ay isang relihiyon na ayaw sa katotohanan at sumusuporta sa korupsyon. Ang liwaliwanag na nga ng mga ebidensya, tapos papanigan nyo pa INC. Di ba ga? Yan ay kung totoo itong sinasabi ni Kati Buni. Pero kung ito'y gawa-gawa lang ni Kati Buni at galing nga sa kataas-taasang mga didilis, ginagamit kayo. Umaksyon kayo sa bagay na ito dahil ito ay kasiraan ninyo, INC. Para bang sinasabi nito nila Kati Buni na kayong INC tinotolerate ninyo ang korupsyon sa bansa, na tinotolerate ninyo ang mga ganitong kalokohan nila Inday Sayad, at ayaw ninyong papanagutin kung siya'y may kasalanan. Dahil dapat, kung wala siyang kasalanan, dapat siyang humarap sa trial. At trial ang magdidikta, ang magsasabi kung may kasalanan ba o wala, at ang opinyon ng taong bayan. Pero kung pangungunahan ninyo at hindi pa nga nagsisimula, ayon sa kila Kati Buni, malaking kamalian yan. Mga miyembro ng INC, kung ito ay totoong sinasabi ni Kati Buni, mag-isip na kayo. Pero kung hindi naman totoo ang sinasabing ito ni Kati Buni, kondenahin ninyo itong mga didilis dahil sinisira ang inyong relihiyon. Okay? So yun lang po, sa mga bobong didilis at may saya dyan, ang tatay nyo ay preso, ang bipi nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may saya, sapagkat ang may saya, laging high blood. Bye!